Ang ganda-ganda dito, Mama. Kakaibang ligayang dulot kay Meredith na napakagandang tarawin na namamalas niya kahit nasa veranda lang sila ng bahay ng mga magulang sa Siargao. Hamak na mas malaki at mas magara yon kumpara sa buhay ng mga to sa Maynila. Pero di naman yun ang nagustuhan niya sa lugar. Napahanga siya sa asul na tubig dagat. Tanaw na tanaw mula sa malaking veranda na nasa ibabang bahagi ng mansyon. Kagaya ng bahay sa Maynila, wala ring gate ang kinaroroonan nila ngayon. Bagkos mga puro na nagtatayugang niyog ang nagsisilbing pathway ng bahay na nakadiretso sa dalampasigan. Kahit siguro katanghali ang tapat ka pumunta sa dagat, hindi ka mabibilad dahil nakalilimang daan dala ng nagsasalimbayang dahon ng puno. It was perfect. Para nakita niyang picture na pinapangarap niya noon kung saan niya gustong tumira at tumanda kasama ng lalaking mahal niya. Nagustuhan mo, Iha? Magiliw ang tinig ng mama niya na kasama niya nakatanaw sa kumikinang na dagat na unti-unting nagiging kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Sinama sila doon ng mga ito kasama sa Jack, Armando at Aling Marta para mamasyal. Ang mga magulang niya isusunod na lang daw dahil may check-up pa ang kanyang mommy, kaya nangakong mama niyang ipasusundo na lamang ang mga to. Si Noah na binisita nila sa ospital bago sila umalis, naging emosyonal na makitang magkakasama silang lahat. Labis ang galak nito lalo pa na makilala sa Jack na tayong kapatid na hindi nito nahanap. Nangako to sa mga magulang nilang magpapagaling ng husto at sa sunod sasama na sa kanila. Maging si Cornel at Crisostomo hindi napigilang maluha na makitang sinapit ng anak pero pinagtawanan lamang ni Noah ang mga to. Anito'y walang dapat ipag-arala dahil malakas pa to kaysa kalabaw. Opo, sobrang ganda dito sa lugar ninyo. Bukal sa loob niyang sabi. Lugar natin, anak. Dito ka sa lugar na to ipinanganak. Dito kayo binibilad ng papa niyo ng baby pa kayo ni Melanie. Dito nagsimula ang lahat, Iha. May bahid ng ngiti sa labi nitong sabi na para bang siyang-siya kapag inaalalang nakaraan. Pero naging pinakamalungkot na lugar ko rin to, simula nung sabay-sabay kayong mawala. Hindi ko kaya magstay dito na kaming dalawa lang ng papa mo, kaya minabuti naming lumipat sa Maynila. Bigla ang pagbalatay ng awa sa dibdib niya para sa ina. Niyakap nito na halatang kinagurat ni Cornelia. Ngayon, hindi ka na malulungkot, Mama. Nandito na kaming lahat at sinisigurado ko, hindi na kami mawawala ulit. Nawala man si Melanie, sisikapin kung hindi mo yun mararamdaman, Ma. Pupunan ko ang pagmamahal na dapat sana ibibigay din niya sa'yo. Madamdaman niyang sabi habang nakayakap pa rin dito. Maraming salamat, anak. Naiiyak to pero pinahid niya ang mga luhang yon na namalisbis sa pisngi ng ina. Ilang sandali pa silang namalagi doon sa veranda at pinanood ang dagat pero maya-may nagulat sila sa pagsulpot ni Armando. Excuse me ho, Mrs. Quintana. Pwede ko hubang mahiram sandali ang anak ninyo? Anito na makalapit sa kanila. Ang alam niya kasama to ni Jack na at ang papa nila na nanghuli ng isda sa tabing dagat pero mukhang nakabalik na ang mga to. Wala sa loob na napatidig siya kay Armando. Minsan gusto niyang mainis dito. Kahit ano kasing suot at ayos nito, hindi niya napigil ang puso sa pagririgudo ng tibok noon kapag nakikita ang alkalde. Mula nooy napakalakas ng atraksyon niya rito. Kahit pa yata napakadungis ito na sa tingin niya'y malabong mangyari, hindi pa rin siguro mawawalang atraksyong iyon. Papayag lang ako kung tatawagin mo rin akong Mama, Mayor Armando. Medyo kinabahan siya dahil seryosong ina. Wala itong kangiti-ngiti. Parang bigla namang nahiya si Armando at napahawak pa sa batok. Sige ho, Mama. Walang gatol nitong ulit bago ilipat ang mata sa kanya, sabay kindat pa. Dahil doon napangiti na rin siya. Maging si Cornelia matamis na ring ngumiti. Okay, excuse me, Iha. Diyan ka muna sa Prince Charming mo. Anang mama niya na pinisil pa siya sa isang kamay bago sila tuluyang iwan. Salamat, Ma. Ilang sandali muna niya itong inihatid ng tanaw bago balingan si Armando. Now, Mr. Del Rio, anong meron? Sinadya niyang itaas ang isang kilay para biruin si Armando, pero hinapit pa siya nito at mabilis sinalikan. Come with me, I'll show you something. Saan ba talaga tayo pupunta, Mando? Basta. Oops, careful! Hawak siya nito sa magkabilang braso dahil nakapiring ang kanyang mga mata, magmula pa kaninang naglakad sila palayo sa mansyon. Hindi niya inaasahan ang sunduin siya nito kanina, habang kausap niya ang kanyang mama dahil ang alam niya nasa tabing dagat ang mga to. Ang hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siya nitong piringan sa unang beses itong ginawa simula na magkaroon sila ng ugnayan. Okay, 3 more steps. There you go. We're here, sweetheart. Kakaibang kiliti ang hatid sa kanya nang bulungan siya nito sa kaliwang tenga. Wala siyang ideya kung saan siya nito dinala. Basta't ang alam niya, nasa tabing dagat pa rin sila. Really? Bakit di mo pa rin inaalis tong blindfold ko?
Nagtataka niyang sabi. Just a minute, okay? Ilang sandali pang hinintay niya bago maramdaman ang kamay nitong inaalis na ang takip sa mata niya. Tama siya, nasa tabing dagat pa rin sila. Walang kakaiba kaya't medyo nalito pa siya kung ano ang ginagawa ni Armando. Bakit tayo nandito, babe? Bukod sa ideyang gusto nitong panoorin ng sunset kasama siya, wala na siyang maisip na dahilan kung ba't siya nito dinala sa tabing dagat. Can you close your eyes for me in a minute, sweetie? Malambing nitong sabi pagkuhan. Okay. Nawiwirdohan man sumunod siya. Good. Ilang segundo lang ang lumipas at narinig na niya ang signal ni Armando na pwede na siya ulit tumilad. You can open your eyes now. Saglit siyang nag-isip kung anong meron at kailangan tong gawin ni Armando, pero wala talaga siyang maisip. Hindi si Armando ang tipo ng taong mahilig sa surprise, kaya naman bago sa kanyang nagaganap ngayon, nakakapagtala ka talaga. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata at ganun lamang ang pagkagulat niya nang tumambad ang nasa kanyang harapan. Otomatikong napatutup siya sa bibig at ang mga mata niya kaagad na nag-ulap. Nasa harapan niya ang papa niya, si Jack at si Aling Marta, maging ang mama niya na hindi niya maintindihan kung paano nakarating doon ng ganun kabilis. Gayong kausap pa lang niya ito kanina. May kanya-kanyang signage na hawak ang mga ito na may lettering na, "Will you marry me?" Kaya sa sandaling iglap bumuhos ang kanyang mga luha. Noon lang din niya napansin na sa buhang inay nakapaloob sila ni Armando sa hugis pusong yari sa pinagdikit na bumbilya. Nasa loob may mga petals na iba't ibang kulay ng bulaklak. Sa gawing silid nila may dalawang table at ilang upuan na nagagayakan din ng mga bulaklak na kakunin ng tinatapakan nila. Mando? Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya inaasahang aalokin siya ng kasal ni Armando dahil mula noon di naman nila napag-uusapan ng tungkol doon. Masuyong pinahin nito ang mga luha na sunod-sunod na mamalisbis sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay buong pagmamahal siyang hinalikan sa noo. Maging ito'y namumula na rin ang mga mata. You are my everything, Meredith. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kapag di ikaw ang kasama. Noon, sabi ko sa sarili ko hindi na ako maniniwala sa salitang kasal. Na ayoko na ulit dahil at the end of the day, mawawalan din ng kabuluhan. Pero ikaw ang nagpatunay na mali ako. Tinulungan mo kong ma-realize na hindi lahat ng nangyayari sa una, mangyayari ulit sa pangalawa. Mahal na mahal kita. Tuluyang napayak si Armando habang sinasabi ang mga salitang iyon. Ramdam na ramdam niya ang taos-puso nitong pagmamahal ng mga sandaling iyon at siya na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo ng mga oras na iyon. Mahal na mahal din kita, Mando. Noon pa kita minamahal. Pwedeng-pwede akong umatras sa kasunduan namin ni Melanie noon. Pwedeng basta na lang akong umalis at umuwi sa amin para iwan ka. Pero hindi ko ginawa dahil mahal na kita. Pinagdikit nito ang mga noon nila habang kapwa pa rin sila umiiyak. Does that mean pumapayag kang maging Mrs. Armando Del Rio? Bahagya siyang lumayo dito at pinagkukurot to sa tagiliran. Naibigay ko na sa iyong lahat-lahat sa akin, Mando. Mag-iinarte pa ba ako? Biro niyang sabi sa alkalde. So, it's a yes? Parang di pa makapaniwala nitong tanong. Sa tingin niya, di matatahimik si Armando hanggat di niya sinasabi ang magic word. Yes, Mr. Del Rio. Puopahig go akong pakasalan ka. Walang katol niyang sabi at nagulat siya nang bigla siyang buhatin nito at iikot-ikot sa ere. Nang ibaba siya nito, pinaliguan naman siya nito ng halik sa buong mukha. Pagkatapos ay sa labi habang ang mukha niya nakakulong sa dalawang palad nito. Mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Tamang-tama lang ang lakas ng tindig ni Armando para dumating sa pandinig niya. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng kanyang puso dahil wala na siyang mahihiling pa sa takbo ng buhay niya ngayon. Meron siyang dalawang pamilyang mahal na mahal siya at narito rin si Armando sa tabi niya na handang mag-alay sa kanya ng kasal na nooy sa panaginip lang niya inakalang mangyayari. Tunay nga na wala na siyang mahihiling. Malakas na hiyawan na nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Kapwa nakalimutan na naman nila na may mga kasama sila at hindi nila solo ang lugar. Nahihiyang napahiwalay siya kay Armando. Humarap siya sa kinaroroonan ng lahat at doon niya nakita ang masasayang mukha ng kanyang mama at papa. Ganon doon ni na Aling Marta at Jack. She said yes. Iyaw ni Armando dahil may kalayuan ng bahagya sa kanila ang mga to. Nagbalakpakan ng lahat tadhana na masaya para sa kanya. Pagkaway isa-isang nagsilapitan ng mga to para batiin silang dalawa. Maya-maya nakita niya nagdadatingan doon ng mga kasambahay ng kanyang mama at papa. Bit-bit ang mga pagkain sa tingin niya sa bahay niluto ng mga to para dalhin doon sa dalampasigan. Marami ang mga yon ang ganap na may ayos sa mga to sa dalawang lamesang naroon. Masaya ako para sa iyo, Meredith.
Unang kita ko palang kay Armando, alam at ramdam ko na kung gaano kanya kamahal. Sabi ko noon sa sarili ko, sigurado, hindi ako mananalo sa kanya. Mayaman siya at mahirap lamang ako. Gwapo at pangit lamang ako. Pero hindi pala dapat yun na nakita ko. Mas dapat palang nakita ko na mahal mo siya. Sa klase ng pagpapalitan niya noon ng tingin, na-realize kong kailangan kong tanggapin na si Armando talagang mahal mo kahit pansamantala eh. Nakalimutan mo siya? Punong-puno ng sinseridad ang tono ni Jack. Ramdam na niya bilang kapatid, maligayang maligaya to para sa engagement na ni Armando. Alam niya, tanggap na nito ng buong buo na magkapatid sila. Busy sa kwentuhan ng mga magulang nila at si Armando habang siya'y nakangiti lamang habang nakikinig sa mga ito. Katabi niya si Jack na nakangiti rin at halatang masaya para sa kanya. Manaka-naka pa siyang tinutukso nito. Salamat, Jack. Si Armando lang ang minahal ko kaya't masayang-masaya ako ngayon. Sagad ang ngiti niyang sabi habang buong pagmamahal na nakatingin sa alkalde. Wala ako naging boyfriend kahit isa. Hindi ko alam kung bakit kay Armando pa tumibok ang puso ko kahit pabawal nung una. Nakita niya nangunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Ha? Wala. Mahabang istorya. Sa tingin niya, hindi pa to ang tamang panahon para sabihin sa mga ito ang unang estado kung paano sila nagkakilala ni Armando. Kitang-kita naman talaga kung gaano mo siya kamahal. Kaya nung nasa isla pa tayo, tinanggap ko na sa sarili ko na kayong dalawa talaga ang para sa isa't isa. Muli, napangiti siya sa katapatan ng kapatid. Pero mas masaya ako para sa'yo, Jack. Ang dami naghihintay na mas magandang opportunity sa'yo ngayon. Hindi mo na kailangan magbenta ng isda sa pondohan at magpuyat sa gabi para mamalakaya. Hindi niya naitago ang kasiyahan para sa kapatid. Tipid nang umiti sa Jack pero nagyuko ito ng ulo. Ewan niya pero para may pakiramdam siya na hindi to ganap na masaya. Hindi ko alam kung matutuwa ako, Meredith. Kahit naman gano'n ang buhay namin ni Inang sa isla, masaya ako ron. Ang gusto ng papa, dalhin ako sa ibang bansa para mag-aral. Hindi ko alam kung kaya ko doon. Baka mabigo ko lang sila dahil di naman ako nakapag... Hinawakan niya ang isang palad ni Jack na naging dahilan para muli itong magangat ng mukha. Nabutil din na iba pa nitong gustong sabihin. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba na maiba ang buhay mo, Jack? Mahinahon niyang talong dito. Saglit tong nawalan ng kibo at wari nag-isip ng malalim. Di naman sa ganon pero inaalala ko lang na baka malaking makilang expectation nila sa akin. Pagkatapos pumalpak na naman ako. May bahid pag-aalala nitong sabi. Baka sa tono nito ang takot at ang pangamba. Jack, kahit naman sinay talagang dumarating sa punto na hindi nagtatagumpay. Kahit si Armando, si Noah at ako, dumating din sa ganong sitwasyon. Ang maganda lang, di pa rin kami sumuko. Tsaka bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Nandun pa man tayo sa isla, nakita't naramdaman kong matalino kang tao. Higit sa lahat, maabilidad at masikap ka, Jack. At naniniwala kong yun ang magiging susi para magtagumpay. Maniwala ka lang sa sarili mo at alam ko, malayong mararating mo. Nabuhay ng loob ang binata dahil sa mga sinabi niya at kitang-kita yon sa mga mata nito. Nagkaroon ng kislap ang mga yon at sa wakas, ngumiti na rin to. Maraming salamat, Meredith. Anito pagkawan. Walang anuman, basta tandito lang kami pag kailangan mo ng tulong. Pinisil siya nito sa pisngi bago nito iwan para lumipat ng upuan sa tabi ni Armando. Gabi na naroon pa rin sila sa tabing dagat na noon lang din niya napansing may mga nakakabit na bumbilya sa mga itinayong maliliit na poste na nagsisilbi nilang ilaw sa gawing yon. Pinaghandaan talaga para sa proposal na ito ni Armando. Kung sino at kailan to ginawa, hindi niya alam. Mukhang pinag-isipan tong mabuti ng alkalde para hindi niya mapansin. Wear this, sweetie. Baka sipunin ka na. Inubad ni Armando ang semi-coat na suot. Ipinatong sa suot niyang bestida na may malit lamang na manggas. Malamig na ang simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. Kakaiba pa ang lamig kapag gantong gabi na. Thank you. Sinuot ngayon pero mukhang hindi ang coat na nakapagbigay ng dagdag ng init sa kanyang pandama. Kung hindi ang braso ni Armando ang nakasampay sa kanyang mga balikat. Pinagdikit na kasi nito ang mga upuan nila at wala na ring pagitan ng kanilang mga katawan. Malaking tulong yon dahil nawala nga ang ginaw niya. I love you. I can't wait to be your husband. Anas nito sa punong tenga niya kaya't pakiramdam niya, pinamulahan kaagad siya ng mukha. Mabuti na lang at madilim na, pero naaasiwa pa rin siya dahil nasa harap lang niya ang kanyang pamilya. Kakaibang kilitirin ang gumagapang sa kanyang batok dahil sa mainit na hininga nito na gumapang doon. Pero hindi niya kayang baliwalain ang paglalambing ni Armando. I love you too, Mando.
I can't wait to be Mrs. Armando Del Rio. Ani ang diretsong nakatitig sa mga mata nito, kaya't kitang-kita niya na maging malamlam yon. Nahihiya siya maging sweet sila sa harap ng mga magulang niya, kaya't mabuti na lang at nagsalita ang papa niya. Kailan ang balak ninyong magpakasal, iho? Mula sa kanya napabaling ang mukha ni Armando sa kanyang amang si Crisostomo. Sa lalong madaling panahon din ho, papa? Walang gatol nitong sabi, tsaka siya sinulyapan. Good. Dahil kaming dalawa nitong mama ninyo, hindi na makapaghintay na magkaroon ng apo. Mainam na mag-alaga kami habang malakas pa kami, dahil baka kapag hindi, malimutan na namin kung paano. Biro ni Crisostomo at naiintindihan niya ang mga ito. Ni hindi sila nito nakasama nung kabataan nila, kaya marahil sabik na sabik ang mga to sa bata. Huwag ho kayo mag-alala at hindi kayo maiinip, papa? Ani naman ni Armando, na seryosong tumingin sa kanya. Napakadayo ng Armando na yan. Itinaong nag-propose siya sa'yo kung kailan wala ako sa eksena. Nanggigigal na wika ni Jonah nang buong pagmamalaking ikwento niya rito ang proposal ni Armando sa kanya sa Siargao. Bes, nanghihingi nga siya ng sorry sa'yo eh. Babawi na lang daw siya sa kasal. Sobrang excited lang daw niya kahit nawala ka sa isip niya. Natatawa niyang sabi sa kaibigan. Kasalukuyan siya nag-i-inventory sa cafe at ito na may nagagayak ng orders ng mga empleyado sa katabi nilang establishmento. Naku, makakatikim talaga sa akin yan. Nanggigigil pa rin itong sabi. Patuloy siya sa ginagawa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang papa niyang si Crisostomo ang tumatawag. Hello, papa? Nasa labas ho kayo? Opo, nandito ako sa loob. Sige ho, tumuloy na ho kayo ni Jack. Pinatay niya ang telepono at tinigil ang ginagawa para maghanda sa paghaharap nila ng ama. May inaasikaso raw itong importante kasama si Jack at malapit lang sa cafe nila kaya naisipang dumaan ng mga to. Kasama si Jack, Meredith? Bigla nag-iba ang mood nito. Sa picture pa lang nito nakita si Jack at hayagan nitong sinabi ang paghanga nito sa kapatid niya. Oo, kaya wag nang mainit ang ulo mo dyan. Baka ma-turn up sa yon kapag ang sungit mo. Biro niya sa kaibigan. Bigla, para naging conscious naman si Jonah. Tumahimik to at inayos pa ang sarili. Di nga nagtagal na tanaw na niyang pumapasok sa cafe ang amang si Crisostomo. Kasunod si Jack na sa paglipas ng araw, mas lalang gumagwapo. Di man to kasing puti ni Noah, taglay naman ito ang kaparehong kakisigan ng ama nila na nakatatandang kapatid. Palibhasa, hindi na rin to nagbibilad araw-araw sa isla, kagaya noon, at nabibihisan rin to ng magandang damit. Sigurado siyang kahit saan to pumunta ngayon, makakaagaw to ng pansin sa opposite gender. At unang-una na yata niyang biktima ang kaibigan niya na ngayon nakatulala na sa pagkakatitig sa binata. Halos mapanganga na rin ang bibig nito habang walang kakurap-kurap na nakatitig kay Jack. Iha? Sinalubong niya ng halik sa pisngi ang ama at mabilis na yakap naman kay Jack ang binigay niya sa kapatid. Papa, Jack, saan ho kayo galing? Maupo ho muna kayo. Sa wakas, nakabawi si Jonah sa pagka-starstruck sa kapatid niya. Naghila to ng 2 upuan para sa ama at kapatid niya, pero naging maagap si Jack. Kinuha nito kay Jonah ang mga silya at inilapit kay Crisostomo ang isa. Ako na, miss. Maginoong sabi ni Jack at kitang-kita niya, pinamulahan ng mukha si Jonah na animo kinikilig. Lihim siya napangiti sa nakita. Dagli ay may kabilihang pumaloob sa isipan niya. Naghahanap kami ng university para kay Jack, iha? Napag-usapan namin kumuha muna siya ng course dito sa Pilipinas bago ko siya dalhin sa ibang bansa. Nakakapag-inquire kami sa iba. Total malayo pa naman ang second sem. Sa tingin ko po pwedeng mag-enroll si Jack doon. Natigilan siya dalang alam niya. Hindi naman nakapagtapos ng high school ang kapatid. Regarding naman sa high school diploma niya, pwede namang mag-aral si Jack sa ALS. Hindi ba, iha? Doon siya tuluyang naliwanagan. Hindi pa man masaya na siya para sa kasiguraduhan ng future ni Jack at alam niya, malayong mararating nito. Pwedeng-pwede ho, papa. Tungkol naman ho sa mga magagandang university, sa tingin ko ho, matutulungan tayo nitong best friend ko sa paghahanap ng babagay kay Jack. Hindi ba, Jonah? Si Jonah sa tabi niya, halatang nagulat dahil sa kanyang sinabi. Napapitlag pa ito at huling-huli niya, pasimpit ang sumusulyap sa binata. Pigil tuloy niya ang pagtawa. Magaslaw at palaging malakas ang pagtawa ni Jonah pero hindi niya akalaing sa tulad ni Jack lalabas ang pagiging mahinhin nito. Mukhang tinamaan talaga ang loka. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Opo tito, marami po tayong contact na estudyante. Sagot ni Jonah na mapulang-mapula ang mukha. Really, iha? Mukhang mas maganda siguro na ikaw na lang sumama dito kay Jack na humanap ng university.
Ano sa tingin mo, Meredith, anak? Walang kaalam-alam ang papa niya na yun talaga ang gusto niyang mangyari. Magandang ideya nga ho yan, papa. Nang tignan niya ang kaibigan, nandidilat ang mata nito. Sigurado, alam nito ang plano niya. Dahil sa magandang nangyayari, tuloy-tuloy na kaya ang masayang buhay na meron ngayon si Meredith at Armando? Si Jonah na kaya ang babaeng bibihag sa pihikang puso ni Jack? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.